Di ka pa bibihira, magutom ang sikmura, laging busog ang iyong bulsa sa pera. Buti ka pa, di nakakadama, ang hirap sa buhay nakadama. Marami sa ating mga Pilipino ang naghihirap upang makapagtrabaho. Karamihan din ay maliit lamang ang kinikitang pera. Isang kahig, isang tuka. Ito ang problema ng karamihan sa ating mga Pilipino. Ngunit bakit kaya? Dahil ba sa kahirapan ng buhay o sa kawalan ng edukasyon? Ating alamin ang kasagutan sa ating panayam sa mga taong isang kahig at tuka ang klase ng buhay. Ano po bang pangalan niyo? Oscar, Oscar. Palad. Oscar Palad po. Ilang taon na po kayo? 54. 54, matanda na po si Kuya. Saan po kayo nakatira? Taga Laguna ako. Taga Laguna. Pero saan po kayo dito nag-i-stay sa Sa barracks ako. may barracks po. Gano'n na po katagal yung ginagawa yung pagka-driver niyo po? Simula 1980. 1980s, so mga matagal-tagal na rin po. Gano'n po malaki po ba sweldo niyo dito? Percentage kami. 7% lang. 7% lang pala pupunta sa inyo. Na okay naman po yun para sumapat sa pamilya niyo po. Okay na rin. Okay na rin. Anong level niyo po sa ano po? Sa nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? High school lang. High school lang. Ba't po hindi kayo naka-college? Walang financial problem. Sa bagay po. Galing po yung probinsya eh. Ba't po may benepisyo po ba kayong natatanggap sa pagdadrive? Meron naman dito. Kompleto naman dito. Doon po sa talambuhay niyo po, sa pagdadriver, meron na po ba kayong parang na-disgrasya po, parang gano'n? Wala pa. Sagi-sagi lang ng mga sasakyan. Pero tao wala pa. Ganun lang po. So, kuya, ano po pangalan? Ilan taon na po kayo? 24 years. Since anong year po kayo nandito? Since 2010. Hindi mga 4 years na po? Oo. So, saan po kayo nakatira? Sa Taytay Rizal. Sa Nuwan, Taytay Rizal. Sa Nuwan. Kuya, gaano po kalaki yung swelong nakukuha niya? Depende. Minsan sa 100 plus. Tuwing kailan po kayo nakakuha ng sweldo? Araw-araw. Araw-araw. Sapat po ba yun sa pang-araw-araw niya? Oo, sapat na. May pamilya po ba kayo? Wala pa. Nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? High school na po. Sa tingin niyo po, kung nakapag-aaral po kayo, ano po siguro yung matututo po? Siguro nasa mga pinapang Kuya, bakit po ba kayo natigil sa pag-aaral? financial problem. Ano po ba ang trabaho ng mga magulang? Mga mananahi lang kahit ang May benepisyo po ba kayong nakukuha o natatanggap mo sa mga pag-aaral? wala. Kaya niyo po ba? Na pang araw-araw nagpabiyahe po kayo? Kaya siya sa katawan ko. Pero kung may araw po ba na gusto niyo na sumuko ganyan? Hindi ko naiisip yun kasi wala akong kasunod sa sarili. O kayo kakapasad sa trabaho niyo? Hindi, sapat. Wala akong gagawang tuto. Lahat ng kapero, inaabot kong maayos. Kuya, ano kung lahat na po ito? Ano kung ma-advise niyo sa kapwa na mag-doktor? Siguro huwag silang mahusong para sa magalang trabaho nila maging mamay sa pagkain. Tunay nga na nalalapit na ang Kapaskuhan. Ramdam na sa ating bayan. Ilang linggo na lang din at mararamdaman na rin natin ang kapiestahang sineselebrate ng ating bayan. Piyesta na ng kaita at tradisyonal na ginagawa natin ang pagtatayo ng tiyangge sa ating paligid.
Tara na tunghayan ang tradisyonal ng piyesta ng Kainta. Ngayon ding araw na ito, matutunghayan natin ng isang interview ng isang tindero ng isang tiyangge. Hirap-hirap. Kung pangalan nyo, Ako ba? O siya? sige po, kaya na po Ako si Sai Daminez. sige po. Ilang taon na po kayo? 29 years old. Saan po kayo nakatira? Sa 131 Sitio Torres in Barangay Sagawan. At sa may mainland village kay Nasa. Sa inyo pong palagay, gaano po ba katagal yung ginagawa ang pagbebenta po ng mga gamit na ganito? Actually, family Paano business maubos? to. Kung So, gano'n bata pa lang ako, hindi namin na mula sa kanyang negosyo. So, after ng parents namin, kami lang ano ng negosyo na. Mga more than like 20 years na. So, mabenta po ba yung gantong business po? Seasonal, especially pagka Pasko, Disyembre, lalo pagkat pasukat din, mabenta. Wala naman brado yun. So, gaano po kalaki ang sweldo nyo po? Or kinikita nyo po? Kita, depende. Minsan, bababa 1,000 sa isang araw, pagkat malakas, nakasipit ko sa isang araw. Sapat po ba ito para sa inyong pamilya po, sa pangangailangan po? Sapat na kung tama lang. Nakatapos din naman. Kayo po ba ay nakapagtapos po ng pag-aaral? Opo, graduate ako ng BS Biology sa Central Square University. Then I used to work with the call center company. Then masali akong business. May benepisyo po ba kayong natatanggap sa tingin nyo po ngayon sa ating pamahalaan? Sa wala naman. Siyempre, sariling kita at sariling business. So, wala talaga kumukuha. Kung sa government naman, wala. Hindi ako nararamdaman ng benepisyo. Alam mo naman gobyerno ngayon, kurakot. Last na tanong na po, ano po sa tingin nyo ngayon o ano pong palagay nyo ang ating nararanasan ngayon sa ating bansa? Lalo naghihirap ang mga Pilipino. Kung hindi ka mag-isipag, hindi ka gagawa ng para kumita, hindi ka makakatulog sa mga pangailangan. Sige po. Bilang tindero po, ano pong advice nyo sa ating kapwa? kapatindero. Ganun din po. Lang, sipag at syaga lang. Diba? Sa pag-negosyo, hindi man araw-araw kikita ka, hindi araw-araw pasto. Diba? May time mo kikita ka, may time na hindi ka kikita. Sa paraan lang pagkikita mo lang yan para makatuwid ka sa pang-araw-araw. Sige po. Kung makikita natin sa 3 taong ating nakapanayan, walang magandang buhay kung walang edukasyon. Ngunit, taliwas ito sa buhay ni Kuya Sai na nakapag-aral sa isang magandang universidad. Ngunit, isa lamang tindero sa isang tiyangge. Ngunit, hindi sukatan ang laki ng sweldo at uri ng trabaho. Ang mahalaga ay marangal ito. Aanhin mo ang kayamanan kung illegal naman ang iyong gawain. Ngunit hindi dapat tayo manatili sa baba. Dapat ay tulungan din natin ang ating sarili upang makaangat sa buhay. Hindi rin sapat na marangal lang ang ating trabaho. Dapat ay tulungan natin ang ating sarili upang makaahon sa putik ng kahirapan. Ang aral na ating dapat matutunan ay ang edukasyon. Dahil kung may edukasyon, ay tuwid at maayos ang ating kinabukasan. Sa buhay, may edukasyon, isang pagsasanay sa kinabukasan. Isang pagtahak ng ating mga problema at pagsubok. Realisasyon ng buhay. Muli, pangkatsuman sa realisasyon. Buti ka pa, di nakakadama ang hirap sa buhay nakadapa.